Mga ka-Republic, sa huling araw ng elimination round ay dalawang napakahalagang laban ng ating masasaksihan, Magnolia versus Meralco at ang bakbakang Ginebra Tokentex. Alam ni Team Cone, magiging napakahirap na laban ang haharapin ng mga mag-aalak dahil sa 7'3" na si Bolbol. Depende sa kung sino ang mga magwawagi, posibleng Manila Clasico quarterfinals ang ating sunod na mapapanood. O baka mismong Tokentex pa rin ang makakaharap ng Gin Kings. At ang isa pang senaryo na posibleng mas pabor sa tropa ni Team Cone ay kung makakatapat nila ang Phoenix Fuel Masters. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, kahapon ay pinag-usapan natin ang perfect scenario para sa Ginebra at sa dalawa pang SMC teams. Sinabi natin magiging perfect scenario para sa tatlong kupunan ng Ginebra, SMB at Magnolia kung maiiwasan nila ang isa't isa sa quarterfinals. Ngunit hindi ito madaling gawin. Sa ngayon ay silyado na ang twice to beat advantage ng Gin Kings pero hindi pa sila pwedeng mag-relax. Ang habol nila ngayon ay ang number 2 spot. Sa ngayon, hawak ito ng rain or shine sa record na 9-3. Kailangang manalo ng Barangay Ginebra kontra Tokentex para maging 9-3 rin sila at sa bisa ng winner over the other rule, may tutulak nila pababa ang ROS para upuan ang number 2. Paano kung manalo ang Meralco kontra Magnolia? Magkakaroon po rito ng 3-way tie kaya posibleng bumagsak ang Ginebra sa number 3 dahil tinalo naman ng Bolts ang Gin Kings. Pero kapag nagkaroon ng 3-way tie, ibabase sa quotient. Bukod sa head-to-head match-up, isasama sa pagkukwenta ng quotient ang puntos na nagawa pati ang puntos na inalaw nilang ma-score ng kalaban. Sadyang nakakalito po sa pagkukwenta at upang makaiwas sa ganitong pagsusuma ng score made at score allowed, ang pinaka-safe na paraan ay parehong manalo ang Magnolia at Ginebra sa kanilang laban mamaya. Ngunit kung isa sa kanila ay matatalo, dito mas lumalapit ang panganib na baka sila pa, Magnolia at Ginebra, ang magtapat sa playoffs. Alam ni Team Cone, magiging mahirap ang laban na haharapin ng Barangay Ginebra kontra TNT. Mahihirapan silang i-contain ang 7'3" na si Bolbol. High stakes matchup ito dahil gusto rin ng tropang 5G na mapunta sa mas magandang posisyon. Just in case na malasin ang Ginebra at matalo nga mamaya, nasasabayan ang pagkatalo rin ng Magnolia laban naman sa Meralco, posible ang muling paghaharap ng Gin Kings at tropang 5G sa quarterfinals. Pero hawak pa rin ng Ginebra ang twice to beat bonus. Inaasahan na magiging mainit na ang unang paghaharap na ito ng Gin Kings at TNT dito sa Commissioner's Cup, pero tiyak na mas magiging intense ang sagupaan kung silang dalawa rin ang maghaharap sa playoffs. Magiging rematch ito ng Championship Series noong nakaraang season kung saan ay nakuha ng Tokentex ang kampyonato sa Game 7 na naigang kupunang pinangungunahan ni Randy Hollis Jefferson kontra kay Justin Brownlee at sa Ginebra. Ngayon ang TNT ay nakasandal na sa ibang import, ang 7'3" na si Bolbol. Isang napakahirap na kalaban pag-amin ng Ginebra resident import. At pag-amin din ni Team Cone, isang napakabigat na challenge daw para sa kanya kung paano imamap out ang pag-neutralize kay Bolbol. Offensive threat ang former NBA player kahit sa ang bahagi ng court. Sure ball na basta makatanggap ito ng bola sa ilalim, may tira ito sa perimeter at umaasinta rin mula sa tres. Dahil sa height at skills ni Bolbol, humihigop ito ng gravity sa depensa at dahil dito'y may maiiwan at maiiwang libre sa mga shooters na nakapalibot dito. At pag nangyari yun, ang magagawa lang daw ng Ginebra ay umasang maging maalat ang shooting ng TNT locals. Medyo reserve ang personality ni Bolbol. Ang totoo niyan, umiiwas siyang magpa-interview. Hindi natin sure kung gawa-gawa lang, sinabi umano ng TNT import na siya na raw ang new standard para sa mga PBA imports at hindi na si Justin Brownlee. At para sa kanya, ang laban mamaya ng Ginebra at Tokentex ay pagkakataon para patunayan ang kanyang NBA level talent at ipakitang ang kanyang dambuhalang height ay sapat na para itumba ang itinuturing na benchmark ng liga.
Kabaligtaran naman ang tono ni Justin Brownlee. Sa mga interviews ng Daily Tribune at ng Spin.ph, sinabi ni JB na isang karangalan na makatapat ang isang player na gaya ni Bolbol. Nagpahayag din siya ng pagtataka kung bakit ang isang tulad ni Bolbol ay wala na sa NBA. Pero idinugtong din ng Ginebra Import ang basketball ay hindi one-man job. Buong team effort ng Ginebra ang kikilos upang mapigilan ang tila naghahamon na si Bolbol. Habang si Brownlee ay nagpapakita ng respeto at sinabing it's an honor na makaharap ang isang NBA caliber player, si Bolbol naman ay parang naghahamon. Sino ang mananaig? Ang veteranong diskarte ng 3-time best import o ang bagong saltang import sa liga? So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Merson Kabady Vlog, at sa sweetheart mong si Mercy Arago. Shoutout sa inyong mag-asawa at sa iyo rin, Norman Flores. Salamat idol sa laging panunood. At sa iyo rin, shoutout Francis Palumayan. Good luck daw sa Ginebra, sabi niya. At sa iyo rin, shout out Sariu Manabat. Good day po idol, matalo never say die, sabi niya. At sa iyo rin, shout out Borlagatan Donald na nariyan sa Singapore. Ingat ka lagi dyan kabayan. At sa iyo rin, Alessandro Mate. Kahit anong senaryo, basta twice to beat, ayos na raw yun. At sa iyo rin, shout out Armando Dilion. Hindi raw magpapatalo ang Ginebra. At sa iyo rin, Jerry Ilisan. Shout out sa Blanco Ilisan family. God bless din sa inyo, idol. At sa iyo rin, Jose Rodrigo. Salamat sa laging panonood, idol. At sa iyo rin, shout out Raymond Iglesia. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.